Hello Pisces, ito yung reading mo for July 18 to 24. Ano yung mga maaaring maganap or yung mga dapat mong malaman. Maraming salamat Pisces kung ikaw ay matagal nang sumusubaybay sa aking mga readings, sumusuporta. At kung bago ka naman dito, please don't forget to like, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga FB page subscribers, pati na rin sa ating mga YouTube channel members. Maraming salamat sa pagtangkilik. Pati na rin sa mga nag-a-avail ng personal readings. So, yan yung mga members natin and subscribers. Naka-flex yung names ninyo. Makikita nyo yan sa dulo nitong ating reading. At yung mga gustong mag-inquire, mag-avail ng personal reading, dumiretso kayo sa aking FB page. Pakibasa na lang yung mga yung nakalagay sa description. Lahat ng details na kailangan nyo nandyan. Or nasa dulo rin nitong ating reading. Yung mga gustong mag-join, hanapin nyo lang join button. Kung hindi nyo mahanap, nakasulat sa description, may link dyan. Ibibigay ko yung lucky day, lucky numbers mo, Pisces. Pwede mong i-pause or i-rewind itong video para makakapag-screenshot ka na itong mga numbers na ito. Ang lucky day mo ay Thursday. Lucky numbers mo naman, 15, 6, 18, 47, 19, at saka 57. Sige, simula na tayo. Kunin muna natin yung mga overall energies mo, Pisces. Etong reading na to, hindi ko kontrolado yung mga energies na to at hindi to personal reading. So, pwedeng sa iba sa inyo, past ito, pwedeng sa iba, nangyayari pa lang, pwedeng iba, mangyayari pa lang. Ayan. At pagdating naman sa mga energies sa love reading, sa love life, pwedeng energy mo or energy ni person mo, pwedeng magkapalit-palit yung energy. So, bahala na kayong mag-relate. Mag-connect, o diba? Una nating nahugot, wow, meron kang bee at saka pomegranate. Productivity. Ang next card mo na mahuhugot, overall energy ay boundaries, the porcupine, and the anemone, number 38. Ito naman is number 26. Pwede nyo idagdag to sa lucky numbers nyo. Papatay isa. No? Number 1, the cat and lavender, independence. Meron ka ritong 4 of cups. Meron ka the magician. Tapos 6 of pence. Tapos sa bottom ng deck mo is the 9 of swords. Kuha rin tayong isa nito para sa closing message mo mamaya, Pisces. Mamaya natin i-reveal yung closing message mo. Kasi ito yung ending. Siyempre, kuha din tayo para sa love life mo. Divine Feminine, yin. Passive energy or receiving, no? Only you. Wow. This is energy ng surrendering. Sige, mamaya natin i-discuss yan. Unahin muna natin itong iyong mga overall energies. Okay, dito na tayo kay B. Unahin natin. Ito ay pagiging busy, Pisces, or productive. Ayan, productivity.
So, ibig sabihin, you will make use of your time. Gagawin mong worthwhile itong oras mo na makapag ano ka. May ma-accomplish ka, may magawa ka. And nakikita ko meron. Kasi meron kang productivity. So, magiging active ka. And for sure, meron kang mga matatapos na gawain dito. At nakikita ko, you will feel fulfilled. Mafu-fulfill ka dahil kumbaga itong time mo was time spent wisely, kumbaga, no? So may ma-accomplish ka, kaya kumbaga worth it itong kumbaga yung oras na ginugol mo dito is worth it, yung energy, kasi meron kang ma-accomplish dito, Pisces, kung ano man yan. At meron kang boundaries dito. Okay, setting boundaries, Pisces. Siguro naman alam mo na yan dahil doon sa nakasulat na boundaries. So, ito yung mga pwedeng kailangan mong mag-set ng limitasyon pagdating sa ibang tao. No, na dapat ginagalang nila, nirerespeto nila yung boundaries mo. At kung hindi nila yon alam, ikaw talaga dapat ang mag-i-implement, no? So, kung hindi sila aware doon sa mga boundaries na yan, lumalagpas sila doon sa kanilang boundaries, well, ikaw talaga dapat ang mag-i-implement nito. No? So, ikaw, you will make clear with these people na, basta, kung kinakailangan mong mag-set ng boundary, yan yung gagawin mo. Kasi ito ay para sa iyong well-being. No? Kumbaga, ginaguard, pinoprotektahan mo yung sarili mo. So, yan, pwedeng may kinalaman sa mga toxic people, sa mga pakialamero, pakialamera, sa mga tao na nadidisrespect ka, or nai-invade yung privacy mo, etc., etc. Okay, so, maganda yung mabait tayo, pero minsan, so sobrang bait natin na abuso tayo. Ito yun, na kailangan mong gumawa ng boundaries, Pisces. Pagdating naman dito sa cat, this is pagiging malaya, kasi yan, independence card. Ikaw ito, na ikaw ay an independent person, hindi mo alam mo kung ano yung worth mo, alam mo yung potential mo. Hindi mo kailangan magdepende sa sa validation, approval ng ibang tao. Kumbaga, ikaw ito na pag meron kang gustong gawin, gagawin mo yung kailangan mong gawin, yung dapat mong gawin. Kahit nang hindi mo kailangan ng validation ng iba. Ikaw ito na ganun ka confident and ganun ka independent, no? So, pwedeng ikaw yung tao na hindi mo inaasa sa iba, yan. Hindi mo inaasa sa iba yung, halimbawa, hindi mo inaasa sa ibang tao yung kasiyahan mo. Kumbaga, ikaw yung tao na halimbawa, hindi maibigay sa yun itong person na to yung kasiyahan mo. Ikaw yung tao na kaya mo yang gawin para sa sarili mo, no? Ikaw yung tao na hindi basta ikaw yung tao na hindi palaasa, at ikaw yung tao na kaya mong maka-accomplish yun. Kaya mong maka-accomplish ng isang bagay ng ikaw lang. Yan. Ganyan ka strong and independent, Pisces. Pagdating sa love life mo, mukhang maganda naman. So, nakikita ko dito yin energy. Ito ay card ng pagiging passive or receptive. So, nakikita ko dito, surrender mo yung sarili mo dito sa sa connection na ito. At nakikita ko na ikaw ay devoted dito sa person na to, or vice versa siya, or pareho kayo. Ayan. So, nakikita ko may loyalty dito. Meron kayong
pwedeng love nyo talaga yung isa't isa. Kasi ayan, no. Siguro para sa iyo, para sa kanya, ikaw lang. And vice versa. Pwedeng ganun din. Okay. Yun nga lang parang lately, pwedeng nawawalan ng excitement pagdating dito sa connection. Yun siguro baka, ewan ko, baka yung iba sa inyo, nafe-feel nyo, nagiging boring na yung routine ninyong dalawa as magjowa. Halimbawa, boring na lang, puro ganito na lang, puro nood ng sine. So, yan. Siguro kailangan nyo lang, ibalik yung spark, gumawa kayong something na, kakaiba. Ayan. Kasi baka yung routine nyo nga yung paulit-ulit eh. So, yan. Baka pwedeng kailangan nyo lang medyo bigyan ng ano ba tawag dito? Maging imaginative kayo. So, yan. Kung paano ninyo isosolve yung problem na yan, kung parang nagiging monotonous na yung ninyo. Yung routine ninyo. No? Pagdating dito sa inyong love life, sa relationship nyo. Pagdating naman sa iyong career, okay, pwedeng iba feeling bored dito sa inyong trabaho. Baka yung iba hindi na kayo masaya, hindi na kayo kontento dito sa ginagawa nyo sa trabaho. Maumay na. Hindi kayo fulfilled, o yan. Or pwedeng wala kayong progress. Kasi nga pwedeng nawawalan na kayong inspirasyon ng gana dito sa trabaho ninyo. So again, parang yung kanina sa love life, parang kailangan ng spark or something na makakapagpa-inspire, motivate sa iyo, Pisces. Ngayon, pagdating naman sa kaperahan, ito yung mga unrealistic na pwede ka masyadong nagde-daydream, pwedeng yung iba meron kayong mga illusions, fantasies, or dreams pagdating sa financial, sa pera. Pwedeng merong naiinggit dito. Pwedeng may naiinggit sa'yo about money. Pagdating naman dito sa magician, ayan na nga. Kasi diba sabi ko nga parang may feeling boring dito, monotonous pagdating sa love life. So ito magician, something na pwede mong gawin para ma-transform itong magkaroon ng spice, ng spark, mawala yung boredom or yung monotonous na pattern dito sa love life mo, Pisces. So yan, mag-create kayo ng magic together ni person. Sabi ko nga, gumawa kayo ng something na yung iba naman, hindi yung palagi yung ginagawa. Halimbawa, lagi kayong nanonood lang ng sine, yan. Basta maging spontaneous, maging mag-isip kayo ng ibang way, ibang approach yan. Pwedeng ibang approach, ibang activity. Ngayon, pagdating naman sa iyong career, baka nagpo-procrastinate ka, Pisces. Ito yung time para simulan mo na yung dapat mong simulan. Ito yung dapat i-harness mo itong opportunity na ito. Kumbaga, wag kang tutulog-tulog, wag kang petiks-petiks dyan. Ito na yung ito na yung moment na makakagawa ka ng magandang transformation pagdating sa love life mo, pagdating sa career mo, ganon din sa finances. Okay, Pisces, you are blessed kasi nandyan lahat ng mga tools ni magician, So ibig sabihin lang nito, Pisces, lahat ng kailangan mo is available to you at the moment. So ang kailangan mo lang gawin ay ikumpas ang iyong magic wand at magkakaroon na ng transformation dyan. Ibig sabihin, kailangan mong gumalaw, do something para ma-transform itong situation mo. Okay? Kasi magician is transformation. So, yan. Pwedeng iba sa inyo dito, merong transformation na mangyayari sa love life, or sa career, or sa finances. Okay? Ito, gamitin mo yung skills mo para kumita ka pagdating naman to sa, sa finances, Kasi nga sabi ko, andyan lahat ng kailangan mo, Pisces. Kailangan mo lang is to get moving, to do something, put an effort, Ayan yun. So, nakikita ko dito,
mapapakinabangan mo kung ano mang skills na meron ka at mako-convert mo yan into money. Wow! So, ito naman, Six of Pentacles. So, nakikita ko nga maganda yung energy ng love life mo, although minsan parang boring, hindi ko alam. Pero, at least nakikita ko dito na pantay yung give and take dito sa relationship ninyo. Nakukuha mo yung deserve mo, vice versa, siya ganun din. No? Kumbaga, ibinibigay nyo sa isa't isa yung kaya nyong ibigay dito sa relationship na to. Ginagawa nyo pareho yung role ninyo. Kumbaga equal, walang argabyado rito. So, maganda. Ngayon, pagdating naman sa iyong career, siguro may mga bagay na kailangan kang i-trade, Pisces. Kung gusto mong may mangyaring maganda dito sa career mo. So, pwedeng this is a card of giving or receiving. So, yan, pwedeng ikaw, baka naman yung iba dito, meron kayong matatanggap na magandang opportunity. Ayan, baka ma-offeran kayo ng magandang opportunity. Yun nga lang, parang meron kang something na isa-sacrifice or iti-trade dito para dyan sa matatanggap mo na yan. So, it will not come as free. Kumbaga, meron kang kailangan i-trade para ma-acquire mo yun. Ganon din sa money. Okay, give and take ito eh. So, feeling ko lang, ewan ko, meron kang ipupuhunan muna bago ka tumubo, bago bumalik sa'yo yan. Yun lang yung nafe-feel ko. Or, either makaka-receive ka ng money or ikaw yung maglalabas ng money rito. No? So, pwedeng magbabayad ka, may tutulungan ka, or pwedeng may magbabayad sa'yo or tutulong sa'yo, Pisces. Okay? Yan yung mga nakuha kong energies. At para sa iyong closing message naman, meron kang practice compassion, see things from a fresh perspective. So, itong card na to, Pisces, ang mensahe nito para sa iyo is parang sinasabi niya na you need to practice compassion. Kumbaga, nilalagay mo yung sarili mo sa posisyon ng iba. Kino-consider mo yun. Kino-consider mo yung pinagdadaanan nila, yung nararamdaman nila. So, yun yung pinaka-mensahe na itong card na ito. No, maraming ways para makapag-practice ng compassion, makapagpakita ka ng compassion. Okay, pwedeng yung iba pagtulong sa kapwa, charity, or magvo-volunteer ka kahit walang bayad, walang kapalit, no? Ayan, pwedeng iba nagdo-donate kayo dun sa needy. Okay, basta this is a situation na parang instead na mag-judge ka or paano ba? Kumbaga dapat alamin mo muna, kumbaga lumagay ka doon sa katayuan ng person para maunawaan mo yung situation, maunawaan mo siya. Kung saan nanggagaling yung kung saan nanggagaling yung situation. Kasi, kumbaga, hindi mo mauunawaan kapag hindi mo inilagay yung sarili mo doon sa sitwasyon ng tao na yun. So, yun siguro, dagdagan mo pa yung compassion, yung patience mo, yung pag-unawa mo. Ayan. Siguro yun yung mensahe nitong card na ito para sa'yo, Pisces. Okay, maraming salamat, Pisces, for being here. At sana makatulong sa'yo tong reading. Don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Godspeed, babush!